ang gatos na matagang impormasyon at kusog ang ulan sa mga aksidente sa ang programang may pusong mabot. Makadawat, hindi kay kabahin ka buka doon sa pagsusunod. Arangkada. May buntag mga kapamilya, adlawng Sabado na usap sa 18 sa bulan sa Pebrero tuig 2012. Warang kada usap ang programa nagatud kininyo sa matagang impormasyon o serbisyo publiko. Daga na usap kita yung mga iskutanan pusa o balik kami ninyo sulod sa 25 minutos. Relax lang kamo diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Ato ng sugdan, kapin 2 ka bulan na sukat na itabo ang bagyong Sendong. Nagkadaiyang tabang na dawat na sab sa mga apektadong residente. Apan, talagsaon ang gitanyag sa usa ka negosyante. Kini, atong tanaw. Human ang relief operation pinasay nga tabang ang nadawat karon sa mga nabahaan. Ang Sendong Preneur nga proyekto mintunol kanila sa hinabang na magamit sa pamilya sa tibuok nilang kinabuhi. Sama na lang ni Elizabeth, giyatagan sa puhunan, pamalit sa gamit pang manicure. Si Katrina Sab, nagkapatindog na sa sari-sari store, gawas na mismo sa iyang tent. Tungkol sa baha kadaganan sa mga survivors ang nawada ng panginabuhian, busa, bisa, gamay nga trabaho o negosyo, dako na kinigikatabang nilang mga nabahaan. 50 yun ako minimum, pero kay kailaman, 30 ra yun, kay siyempre amiga din. Para mintanan na nga victims baya, isabot po po. Makatabang-tabang po, nabod ba ni estudyante. Ang Elmer Francisco Foundation mo ay nagsugod o nagpondo sa Sendong Preneur Project. Sa karon, unom na ang natabangan sa Sendong Preneur Project. Pinaagi ni matabangan sila mga nabaan na makabagong pinaagi sa kaugalingong kayod o paningkamot o dili ilang magagad sa relief goods. Binibigyan natin sila ng initial capital based on their skills na nakukuha natin sa skills profiling natin. Then we guide them. We teach them on how to grow their businesses. Then also, there is where Oro Chamber comes in. Samtang na ako din gusto kong taasad ko nga maka-earn ko sa gamay lang. Kaya wala namang gid ko'y source of income sa pagkakaroon. Padayon ang Sendong Preneur Project pagpangalap o mga individual o mga organisasyon nga mutabang kanila. This is the chance of our IDPs to be entrepreneurs. It's their shot. Diba? Yan yung pagkakataon. Diba? Na pwede nila i-grab para maging entrepreneurs. Na matagal na nating ina-advocate. Then, later on, pag kumikita na sila, ito yung kapalit na hinihingi natin. Na tumulong din sila sa mga nangangailangan. Laraw sa Sendong Preneur, nga tukuran sa talipapa ang mga nabaan o sila na ang magpadagan. Pagyawat nga dunay musaka nga kwarta, matag-adlaw pang konsumo. O siyempre niya mismo, makauban na ito ang kapasiugda sa Sendong Preneur Project, si Mr. Elmer Francisco. May buntag sir, welcome sa Arangkada. Mayong buntag, TJ. Oo, bagong gupit, ha? Welcome, sir. Sir, binisayon na ako, sir. Maayo kini nga proyekto, kini imong naunahunaan alang sa mga naapektuhan sa Bagyong Sendong. Nganong namugna kini nga proyekto? Itong Sendong Preneur na project, this is one of the many stages. Marami tayong stages na ginagawa. First, sa evacuation, then relief operations, then, we are building also a community library. Pero itong Sendong Preneur, we are teaching these people, kasi yung nandun lang sila sa tent, na wala silang ginagawa, na de-depress, we are teaching them how to dream. We are encouraging them to dream. And we are helping them pursue those dreams. Yung katulad ng sinabi ko nung last time, we are encouraging them to be entrepreneurs. Diba? So, yung meron silang ginagawa, din makakatulong din sila sa mga kasama nila. Rather than maghintay kung kailan dalating yung relief goods, make it worthwhile, yung oras nila. Yes. Saka this is their chance na magkaroon ng sarili nilang negosyo at makakreate din ng jobs para sa ibang mga kasama nila. Oh, from the first time that we made the story, anong update ngayon? Ilan na ba yung naging Sendong Preneur natin dyan sa relocation site? Actually, ganito. Ang major update natin is merong mga bagong grupo na sumama sa atin. Aside from dun sa, initially, it's Elmer Francisco Foundation with Oro Chamber, with DSWD, CSWD, ILO is with us. Then, ang latest na pumasok is CRS, yung Catholic Relief Services, of which meron silang mga ina-advocate na merong, aside from the relocation site, initially kasi yun lang yung natin, yung focus natin. We give, our beneficiaries are nandun sa mga relocation sites.
Pero nakita natin na meron pang mga tao sa evacuation centers and meron din mga community-based. Oo. So, yung mga community-based, hindi na natatouch. Hindi nakikita din. Oo, hindi nakikita. So, ngayon, ang ginagawa natin is continuous profiling Okay. through sa DSWD. So, tinitignan natin yung mga skills ng mga displaced ng mga tao na nakikitira sa mga kamag-anak nila. Oo. Yung mga ganon. Ano na yung mga negosyo na sinimula natin sa Sendong Tenor? Okay, ang mga- Nakita natin doon sa TV kanina, yung nagmamanicure, pedicure. Ano na ngayon, sir? Yes, yung mga nagmamanicure, pedicure, may mga sari-sari stores, merong mga barbero, merong mga mananahi. Marami pa iba. Merong iba na mga dating mga scavengers. Ngayon, binigyan namin sila ng bagong nangongolekta sila ng mga 1.5 liter na mga bote Oo. na gagawin nating solar bulb. Binibili nyo? Binibili natin 'yon. Oo. Binibili yun ng foundation natin. Ito, sir, marami yung naapektuhan ng baha. Kailan ba talaga ito sinimulan itong Sendong Tenor? Diyan lang ba sa Kalaanan Relocation Site Phase 2 o balak nyo bang i-widen pa itong scope na to? Actually, initially, nag-start tayo sa Kalaanan Phase 1. Then, we went to Kalaanan Shelter Box Village Phase 2. Then, after nun, hindi lang tayo tumitigil dyan. Kasi, para yan sa lahat. Katulad yan, yung cluster natin, lumalaki. Nandiyan na yung ILO, DSWD. Kasama dito yung relocation site sa Lumbia, pati sa Indahan. Indahan. And, yeah, and this is not just in Cagayan de Oro, pati sa ibang cities din. We also do this. Oo. Lahat ba ng mga nabaan pwede maka-avail itong Sendong Tenor? Or concentrated lang tayo sa mga areas? Yes, actually hindi lang mga nabahaan, pero we prioritize them. We are channeling our resources dito sa mga totally washed out talaga yung mga bahay. Then ginagawa lang natin na per batch. Oo. Meron tayong mga priority. Oh, tagpila ba sir ang pondo nga atong gihatag aning ato ang mga beneficiaries? Tagpila siya og asa na to gikuha kiti nga pondo? Okay, ganito. We base yung pagbigay natin ng mga tabang, we base it sa skills inventory na ginagawa ng DSWD. So may skills mapping tayo. Yes, meron tayo. Actually, we are 90% complete. Pero yung sa relocation site. Pero syempre, yung community-based, we have just started. We have just started sa community-based pati sa evacuation centers. It's a good thing na meron ng partial na list na nagawa yung CRS. So we are waiting for that list as we speak. Oo. Bakit hindi ito naisipan ng gobyerno? Actually, ang gobyerno gumagawa rin ng tulong. Oo. Nagbibigay din sila ng tulong. Pero syempre, very limited din naman resources ng gobyerno natin. And we should not just wait. Kapag mayroong mga ganitong calamities, kailangan lahat tayo magtulungan. Hindi pwede yung aasa lang tayo sa gobyerno. Though ginagawa nila yung trabaho nila, kasama rin natin sa cluster ng CSWD, DSWD, pero kasama rin natin mga international organizations like United Nations nandito na para magtulong-tulungan tayo para mas mabilis yung development. Oo. Ano ba yung mga balak nyo sir na proyekto na gagawin under the Sendong Tenor Project? Actually, under the Sendong Tenor Project, we also have a project yung tinatawag na 1 litrong liwanag together with My Shelter Foundation ni Ilak Dia, wherein we create solar bottle bulbs. We already did this in Impasugong, in Barangay Lapasan here in Cagayan de Oro, in Malaybalay. Then we'll be going to Zamboanga, Osamis, Oroqueta, all over the country, hindi lang dito sa Mindanao. Actually, then meron tayong ginagawa na 1 litrong bahay wherein gagawa tayo ng training center doon sa Kalaanan, doon sa Shelter Box Village 3. Ang gagawin natin is made from plastic bottles, gagawa tayo ng mga bahay. So, kapartner din natin dito yung My Shelter Foundation. Then, ngayon, ang ILO, yung Green Jobs Division ng ILO, is also helping us. Oh. Sir, mensahe nyo para sa mga nabaan to inspire them once again. Your message po. Okay, para sa mga nabahaan, ito lang yung masasabi natin. We are here, hindi para spoon feed kayo. Hindi para ibigay sa inyo yung pera o pagkain o relief goods. Though ginagawa rin natin yon. But we are here to encourage you na to dream. Bumangon. Yes, to dream. Diba? And we are here to help you. Nandito kami para tulungan kayo na i-pursue yung dream ninyo. Kung ano man yung mga gusto nyong gawin noon na hindi nyo nagawa, ito na yung pagkakataon. So grab the opportunity na tutulungan namin kayo kung paano. We will help you grow big.
At saka yung sense of dignity, may Yes. instill din sa kanila. Yes. Kasi tumulong sila sa sarili nila. Yes. Thank you very much, sir, Mr. Elmer Francisco, sa Elmer Francisco Foundation sa pagbisita rin sa mong programa. Good luck sa mong proyekto. Ugunta mas dagan pang matabangan sa mga napektuhan sa bagyong Sendo nga karon kay hinahinay na sa pagbangon. Thank you very much, sir. Standby Salamat. lang muna, bumalik pa ang arangkada. Babandera uli natin ang